Jason! Halika nga muna dito sandali. Pumunta ka muna dito sa kusina. Bakit na naman? Natutulog pa ang tao eh. Wala akong pakialam. Kinuha mo dito yung tinabi kong tinapay, no? Umamin ka, kinain mo, no? Aba, anong malay ko sa tinapay mo? Hindi ko nga alam yun eh. Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw lang naman ang mangingialam sa tinapay ko eh. Hindi ko nga alam eh. Tsaka, saan ba nakalagay? Dito nakalagay sa ilalim ng lababo. Binalot ko pa yun ng papel at mga plastik para hindi mo makita. Tapos nahanap mo pa rin? Bakit hindi mo kasi hanaping mabuti? Basta ka na lang nang bibintang dyan. Hinanap ko na nga eh. Lagot ka talaga sa akin kapag hindi mo nilabas. O kaya, bayaran mo na lang. Ano kasi ni swerte? Baka naman talagang wala kang tinapay na itinago dyan. Gusto mo lang na bayaran kita. Mamili ka, ilalabas mo o babayaran mo? Wala akong pipiliin. Ayaw mo talagang bayaran ha? Itong bagay sa'yo! Ate naman, bakit mo ako binasa? Naluloka ka na talaga! Tama lang yan para magising ka. Siyang pagpasok naman ni Lola Bal. Naabutan pa niyang bubuhusan na naman muli ni Nea ang kapatid ng tubig. Napigil lang nitong balak gawin nang pumasok siya. Pinaglipat-lipat niya ang paningin sa dalawang apo at saka na Maywang sa harapan ng mga ito. Malayo pa lang ako, dinig ko na ang pagtatalo nyo. Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay natin. Kahit pa sabihin na kamag-anak natin ang mga yan. Ang aga-aga, nagtatalo na naman kayo. Ano na naman bang pinag-aawayan nyo? Si ate po kasi pinagbibintangan akong kumuha ng itinago niyang tinapay. Tapos pinuhusan pa ako ng tubig. Baka yung tinapay na nakita ko kaninang tangay-tangay ng malaking daga, yun ang tinapay mo. Basta ka na lang nang bibintang sa kapatid mo. Sigurado po ba kayo? Nakakainis naman ang mga daga dito sa bahay. Huwag mong sisihin ang mga daga. Sa takot mo kasing mamigay kung saan-saan mo itinatago. Ayan, hindi mo rin tuloy napakinabangan. Maglaso na lang kasi ulit kayo para mawala na ang mga daga rito. Ikaw naman kasi, may alaga tayong pusa eh. Binagsakan mo ng takip ng kaldero. Ayun tuloy, lumayas. Masipag pa naman manghuli ng daga yun. Paano? Napakasiba. Laging kinakain ng pagkain ko. Kahit nakatago na, nahahanap pa rin. Parang ikaw lang din naman, masiba at madamot sa kapatid. Huwag mo na ulit gagawin na buhusan ng tubig ang kapatid mo, kundi malilintigan ka sa akin. Kinampihan nyo na naman ang putok sa buho na yan. Nagdadadabog na namang tinalikuran sila nito at pumasok sa loob ng kwarto. Naiiling na lang si Lolo Bal sa inasal nito. Puro mga anak niya ang mga kapitbahay nila. Tuwi-tuwi na, lagi na lang napupuna ang ugali ng kanyang apong si Nea. Likas kasi dito ang may masamang ugali na hindi niya alam kung saan namana. Masakit din naman sa kanya na marinig sa iba ang negatibong pag-uugali nito. Pero mula nang magkaisip, hindi na ito nakikinig sa kanyang mga pangaral. Ikaw naman Jason huwag mo na lang patulan ng ate mo para hindi na lumala ang away ninyo. Hindi na nga po eh. Kita nyo na nga na lagi na lang akong lumalayo sa kanya. Kaso siya tong lapit ng lapit sa akin eh. Tapos mambibintang lang pala. Ay nako, malapit na rin akong sumuko sa ate mo. Kanina pala galing ako sa tita Josie mo. May sinabi siya sa akin na ginawa ng ate mo sa pinasukang resort niya. Kaya pala hindi na pinabalik May ginawang kalokohan niyang ate mo. Ano pong ginawa niya? Alam mo bang yung mga guest daw ng resort, kinuhanan ng picture ng walang pahintulot. At pagkatapos, hindi pa man daw oras ng pagkain ng mga empleyado, ayun, sumabay sa mga guest para kumain.
Si ate talaga, puro kahihiyan na lang ang ginagawa sa labas ng bahay. Kaya pala hindi na siya tinawagan uli. Tapos siya pa tong may ganang pilitin ako magtrabaho. Gusto ko pa nga mag-aral eh. Ewan ko ba dyan sa ate mong yan? Bakit ganyan ang ugali? Wala naman sa pamilya natin ang ganyan. Baka po namana niya sa tatay niya. Naiiling na lang si Lolo Bal. Napapagod na rin siya na laging ipagtanggol ang apo sa mga pumupuna sa pag-uugali nito. Magkapatid lang sa ina sina Nea at Jason. Ang kanilang nanay ay mayroon na ulit kinakasama at may anak na ring isa. Naiwan sa pangangalaga niya ang 2 apo dahil hindi kayang buhayin ng ina ang mga ito. Noong una, kasama pa ng ina nito ang apong si Nea, habang si Jason naman ay nasa poder niya. Makalipas lamang ng ilang buwan, tumawag sa kanya ang anak na umiiyak. Hindi na daw nito kayang matagalan ng anak. Matindi daw itong sumasagot-sagot sa kanya. Grabe daw kung sumbatan siya nito sa kabila ng ginagawa naman niya ang lahat para mapuna ng pagkukulang dito. Ang ilan sa mga anak ni Lolo Bal ay may maayos na trabaho at negosyo. Tanging anak niyang si Margie ang hindi pinalad sa buhay dahil noong mga panahon na pinag-aaral nila ito ng asawa ay mas inuna ang pakikipagnobyo at nag-asawa na nga ng maaga. Minsan, dumating ang panganay na anak ni Lolo Bal sa bahay nila. Marami itong dalang pasalubong sa kanila. Narinig ni Nea na tinatanong nito kung kailan papasok sa eskwelahan ng kapatid. Nang tanungin ito ng kanyang lolo, nagwika ito na gusto rin nitong makatulong sa pagpasok ng binata. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ng dalaga sa kapatid. Nang makaalis ang tiyuhin, agad nitong inaway ang kapatid na kararating lang galing sa paglalaro ng basketball. Ano na naman bang problema, ha? Daig mo palagi ang araw-araw nireregla sa kasungitan eh. Di ba sabi ko sa'yo magtrabaho ka para makatulong ka naman dito sa bahay? Hindi yung puro pagbabasketball na lang ang inaatupag mo. Puro ka na lang barkada. Di ba sinabi ko naman sa'yo na mag-aaral ako? Tsaka nagtatrabaho ako sa construction kapag bakasyon para makatulong dito sa bahay. Ikaw nga minsan ka na nga lang magkatrabaho, sa sarili mo lang inuubos. Pera ko naman to Pinaghirapan kong kitain. Tapos ako gusto mo magtrabaho para tumulong dito sa bahay? Natural, ikaw ang lalaki dito. Kaya dapat lang na ikaw ang magtrabaho para dito sa bahay. Kulit mo rin mag-aaral nga ako. Paano ka naman mag-aaral? Wala ngang trabaho nanay natin. Ayun, nagpapakasaya sa bago na namang asawa. Hindi naman si nanay ang magpapaaral sa akin eh. Sino nga magpapaaral sa'yo? Si Tio Norman? Gagawin ka lang nun, Alila, kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, makikita mo. Kaya nga papag-aralin ako para makahanap daw ako ng maayos na trabaho. Anong pinagsasasabi mo diyang aalilain pagkatapos? Kung magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral ka, ang tagal-tagal pa bago ka makatapos. Kung may trabaho ka na sana ngayon, di natutulungan mo na sina Lolo. Magtatrabaho ko kapag nakatapos na ako ng pag-aaral. May pangarap din ako sa buhay, no? Kaya pwede ba, wag mong hadlangan ang mga plano ko. Hindi kita hinahadlangan, sinasabi ko lang. Baka patay na sina Lolo't Lola bago ka pa makatapos. Grabe talaga yung bunganga mo, no? Alam mo kapag narinig ka ni na Lolo't Lola, tiyak na sermon na naman ang aabutin mo. Wala akong pakialam. Totoo naman ang sinasabi ko Bakit ba galit na galit ka na mag-aaral ako? Pati ba naman pag-aaral ko kinaiinggitan mo? Buti nga merong magpapaaral sa akin Imbis na matuwa ka at suportahan ako, gusto mo pa yatang maging construction worker na lang ako Hindi mo kasi iniisip ang sitwasyon natin Kailangan nga na magtrabaho ka na. Inggit ka nga talaga. Oh, bakit? Dati gusto ka naman nila papag-aralin
Hindi ko na kasalanan kung hindi ka makapasa-pasa sa mga exam. Paanong hina ng ulo mo? Ang laman lang yata niyan, puro pera. Anong sinabi mo, ha? Bawiin mo yung sinabi mo! O bakit? Totoo naman ah. Akala mo yata hindi nakakarating sa akin yung mga ginagawa mong paninira sa mga pinsa natin. Kaya kita mo, lahat sila lumalayo na dahil sa ugali mo. Wala akong pakialam sa kanila. Mga akala mo naman kung sino? Mga magulang lang naman nila ang may pera, hindi sila. Kung umasta, akala mo mga sinong anak mayaman? Mababait naman sila. Kita mo nga na lagi ka nilang niyayaya noon kapag lumalabas sila. Ikaw lang kasi tong inggitere. Dapat ikaw yung magtrabaho para hindi mo nakikita yung mga nangyayari dito sa paligid mo. Nahinto lang ang pagtatalo ng dalawa nang dumating ang kanilang lolo't lola. Nagtanong ang kanilang lola kung ano ang pinagtatalunan nila. Paano po kasi itong si ate? Inaaway na naman ako. Nang gagalaitin ang malaman na mag-aaral ako sa susunod na pasukan. Mas gusto yata niya magtrabaho na lang ako para daw makatulong dito sa bahay. Tama lang naman yung sinasabi ko, ah. Kesa mag-aral ka, magtrabaho ka na lang dahil wala na tayong maaasahan sa nanay natin. Tutulong naman ako pero mag-aaral muna ako. Akala mo naman makakapasa ka sa exam. Ang hirap kaya. Nakapasa na nga ako sa 3 university. Iniisip ko pa nga kung saan magandang mag-aral. Talagang seryoso ka nang pumasok kaysa magtrabaho? Masyado ka talagang makasarili. Bakit ba tutol ka sa pag-aaral ni Jason? Matuwa ka na lang para sa kapatid mo. Mabuti nga yun at may pangarap sa buhay. Hindi nyo kasi ako naiintindihan. Ang gusto ko lang naman po ay makatulong dito sa bahay. Kung gusto mong tumulong dito sa bahay, ikaw ang magtrabaho. Tama na yung inggit sa katawan mo. Walang maidudulot yung maganda sa'yo. Hindi nyo naman ako masisisi kung bakit nagkakaganito ako eh. Bakit tayo lang ang mahirap? Bakit yung iba nating kamag-anak mayaman? Hindi naman tayo mahirap Tama lang ang buhay natin. Tsaka, iba-iba ang kapalaran ng tao. Kung gusto mo ring maging tulad ng mga taong nakikita mo, gumawa ka ng paraan. Magsumikap ka sa buhay. Umpisahan mo ang pagbabago sa sarili mo. Ewan! Ang malas ko lang kasi napunta ako sa mahirap na pamilya na to. Huy ate, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Basta ako, swerte ako kina lolo't lola. Ang sabihin mo, sip-sip ka. Diyan na nga kayo. Naiiling na lang ang dalawang matanda sa inasal ng dalaga. Maging si Jason ay dismayado sa kapatid. Alam niya kasi na kaya siya pinipilit ng kapatid na magtrabaho na lang para katulad nito, hindi rin siya makakatapos ng pag-aaral. Sinubukan naman itong papag-aralin ng mga kamag-anak nilang may kaya sa buhay. Dahil batid nila na walang kakayahan ng ina nila na papag-aralin nito. Kaya nga lamang, hindi makapasa-pasa sa mga exam. Mula noon, lalong naging bugnuti ng kapatid. Lagi na lang bukang bibig nito na malas sila sa buhay. Sinisisi rin nito ang kanilang ina kung bakit hindi ito makapag-aral. Inuna pa daw kasi ang pag-aasawa ulit kaysa magtrabaho para sa kanila. Nang malapit na ang kaarawan ni Jason, tinanong siya ng kanilang lolo't lola kung gusto daw ba niyang maghanda. Wag na po lo. Itabi niyo na lang po ang pera niyo para sa pangangailangan niyo ni lola. Ang pera naman na to bigay ng tita Letty mo. Kasi nung nakaraan namang birthday ng ate mo pinaghanda naman siya. Si ate naman po kasi gusto magyabang. Kaya kahit walang-wala, ipipili talaga niya ang gusto. Ako naman po ayoko ng maraming tao. Magluto na lang po tayo ng pansit. Ayos na po yun sa akin. O sige, yung sobrang pera itabi mo na lang para may magamit ka sa pasukan. Nakabili ka na ba ng mga gamit mo? Opo lo,
Nakabili na po ako ng isang araw. Gusto ko nga sanang magtrabaho habang pumapasok. Kaya lang po sabi ni Tio Norman mag-focus na lang daw ako sa pag-aaral ko. Tama naman ang tiyo mo. Ang pag-aaral mo na lang ang intindihin mo. Nahihiya po kasi ako Tapos lagi pang sinasabi ni ate na balang araw daw kailangan ko magbayad ng utang na loob. Ay nako, huwag mo nga pansinin ang ate mo. Wala lang yung magawa. Sayang nga lang at hindi siya nakapasok. Sana tapos na rin siyang mag-aral ngayon. Minsan naiisip ko, kaya hindi siya nakapag-aral kahit meron namang magpapaaral dahil sa sama ng ugali niya. Naku, kung nakatapos yun, tiyak na hindi man lang tutulong dito sa bahay. Gusto lang niya magyabang na may diploma siya. Kaso, mahina ang ulo, kaya hindi talaga makapasa-pasa. Kahit ano pang kapintasan ng kapatid mo, gusto ko tulungan mo pa rin siya. Siyempre naman po, kahit po lagi niya akong inaaway mahal ko pa rin siya bilang kapatid. Natuwa naman si Lolo Bal at nawala ang pag-aalala niya na kung sakaling mawala silang mag-asawa, mayroon pa ring makakatuwang ang dalaga. Nang mga sumunod na araw, malimit na nagdadabog si Nea. Parating mainit ang ulo nito. Mahinahon naman itong kinausap ng kanilang lolo. Ano bang problema mo? Kung ayaw mong kumilos dito sa bahay, hayaan mo ang lola mo dyan. Ito naman kasing si Jason. Imbes na tumutulong dito sa bahay kung ano-anong inaatupag. Alam mong abala sa pag-aaral ang kapatid mo. Nagsiselos ka ba dahil nakapag-aral ang kapatid mo at ikaw ay hindi? Ako dapat kasi ang nag-aaral, hindi siya. Ako yung panganay Di ba nga pinapag-aral ka naman ng mga tiyahin mo? Kaso nga hindi ka makapasa-pasa. Hindi ka naman namin pinababayaan Tapos kung ano-anong sinasabi mo sa ibang tao. Kesyo, may paborito kaming apo, ikaw ayaw namin papag-aralin. Kung ano-anong paninirang ginagawa mo sa pamilya natin. Alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo mga kinukwento mo sa ibang tao. Akala mo ba hindi sa amin nakakarating ang mga pinaggagawa mo? Kung hindi sana nag-asawa si nanay at nagtrabaho na lang siya para sa amin, hindi sana ganito ang buhay ko. Sarili lang niya kasi ang iniisip niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw tong nagiging makasarili. Kung gusto mo palang gumanda ang buhay mo, bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Hindi nga po ako matanggap-tanggap May mga kamag-anak naman po kasi tayo, hindi man lang ako matulungan na makakuha ng magandang trabaho. Diba tinutulungan ka naman ng mga pinsan mo? Kaya lang hindi ka naman nakakapasa sa mga interview sa'yo. May mga pera naman kasi sila, ang dadamot naman. Alam mong hindi yan totoo. Ang gusto mo kasing tulong susuportahan kanila sa lahat ng luho mo. Hindi maaari yung ganun. Kung may gusto ka, kailangan mo yung paghirapan. Bakit hindi ka kasi maghanap ng trabaho para matustusan mo mga kailangan mo? Gusto ko nga po kasing mag-aaral Wala namang gusto magpaaral sa akin. Si nanay na nga lang ang pwede kong asahan. Mas inuna pa ang pag-aasawa ulit. Imbis na magtrabaho para maibigay niya ang pangangailangan namin ni Jason. Huwag mo nang sisihin pa ang nanay mo. Nangyari na Wala na tayong magagawa pa. Tsaka, hindi ka naman niya pinabayaan At yung sinasabi mo na gusto mo mag-aral, alam naman natin na nasa iyong problema. Kaya huwag ka nang maghanap ng ibang taong masisisi. Hindi nakaimik si Nea. Nang tumalikod ang matandang lalaki, sinundan niya ito ng matalim na tingin. Nagpupuyo sa galit ang kanyang kalooban. Parang gusto niyang magwala ng mga oras na yon. Lalo pang nasira ang araw niya nang mabalitaan na maghahanda ang pinsan sa 18 kaarawan nito sa resort na pag-aari ng pamilya nito. Bakit kailangan pa niyang maghanda?
Para ano? Magyabang sa mga tao na marami silang pera? Oh, bakit? Pinaghanda ka naman ni nanay nung 18th birthday mo ah. Nagkanda utang-utang pa nga si nanay para masunod lang ang gusto mo. Dapat lang no, minsan lang yun at nag-iisa akong anak na babae ni nanay. Sabi mo nga minsan lang, kaya anong masama kung magpa-party si Alexa? Tsaka, may pera naman ang mga magulang niya. Akala mo nga kung sino siya umasta eh. Dati naman silang mahirap at walang pera. Naiinggit ka na naman kasi. Mabait naman sa atin si Alexa. Kita mo nga, lagi kang nililibre at niyayayang lumabas. Kahit lagi mo siyang sinisiraan sa ibang tao. Hindi ko siya sinisiraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Sobrang arte ng babaeng yun. Kala mo kung sino na siya. Kesyo nag-aaral lang siya sa magandang eskwelahan. Ayun, nagagalit ka kasi siya nakapag-aral. Samantalang ikaw hindi na. Matalino naman kasi yung pinsan nating yun. Matalino nga, nuknuka naman ang arte. Sarap niyang ipakulam para pumangit ang itsura niya. Ate, sumusobra ka na ah. Kung ano-ano nang lumalabas dyan sa bibig mo. Baka gusto mong isumbong kita kina lolo. Di magsumbong ka. Diyan ka naman magaling eh. Ang sumipsip. Hindi na kasi tama yung binibitawan mong salita eh. Sakto namang nasa labas ng bahay si Lolo Bal. Naririnig na naman niya ang pag-aaway ng dalawa. Naiiling na lang na iniwanan niya muna ang balak na gagawin at pumasok sa loob ng bahay nila. Baka kung saan na naman kasi mapunta ang pagtatalo ng mga ito. Napapansin niya kasi na madalas kapag nag-aaway ang magkapatid, nauuwi sa pananakit ni Nea kay Jason. Katulad noong isang araw na binuhusan ng mainit na kape ng dalaga ang kapatid nito. Mabuti na lang natapon sa damit at hindi mismo sa balat ng kapatid. Naabutan pa niyang inaambahan ng walis tambo ni Nea si Jason. Nea, ano ba? Namimihasa ka ng laging sinasaktan ng kapatid mo, ha? Ano na naman bang pinag-aawayan nyo? Ito po kasing apo ninyo. Masyadong sipsip. Anong sip-sip ka dyan? Pinagsasabihan lang kita pero ayaw mong tumigil. Balak mo pa nga akong paluin ng walis tambo eh. Mas matanda ako sa'yo kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako. Ano naman bang ginawa ng ate mo? Paano, Polo? Namimilipit na naman sa inggit kasi nalaman niyang magpapaparty si Alexa. Sabi ba naman, ang sarap daw ipakulam? Sinabi mo yun? Napakatalas talaga ng dila mong bata ka. Hindi ka na nahiya. Alam mong malaki ang utang na loob ninyo sa tiyahin nyo. Tapos sasabihan mo ng ganyan ng anak niya. Si nanay lang ang may utang na loob sa kanila Huwag niyo kong idamay sa pagbabayad ng utang na loob. Kita mo yung bibig mo kung makapagsalita. Sayang lang ang pagpunta mo sa simbahan tuwing linggo. Hindi mo naman isinasabuhay ang pangaral ng pare. Ako na naman ang masama sa paningin niyo. Lagi na lang akong nakikita niyo Pero yung ibang tao, lagi niyong pinupuri. Paano? Ayaw mong baguhin yung ugali mo. Puro kasi inggit at galit ang nangingibabaw dyan sa puso mo. Oo na! Ako na yung masama! Ako na yung inggitera! Ang malas-malas ko kasi! Kung bakit sa pamilyang mahirap pa ako napunta? Bakit lahat na lang nasa kanila na? Maraming pera, may kotse at may negosyo! Bakit ang meron lang tayo ang bahay na to? Na kung hindi pa pinahiram si nanay ng pagpapagawa ng mga kamag-anak natin, hindi pa kami magkakaroon ng sariling bahay. Tapos, hindi ko pa to masusolo kasi nandyan pa yung mga kapatid ko nakahati ko sa bahay na to. Tama ka na nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa bahay na to. Iyong-iyo na kung gusto mo. Isaksak mo pa sa baga mo. Talaga lang hindi daw interesado. Ang mabuti pa, Lo. Iwan na lang muna natin ang babaeng yan dito. Magsulo ka rito! Hindi na hinintay ni Jason na makasagot ang kapatid.
Inakay na nito ang kanilang lolo Bal palabas ng bahay na yon. May sarili talagang bahay ang kanilang lolo't lola na nasa compound din yon. Ang kabuuan ng lupa na kinatitirikan ng mga bahay sa lugar na yon ay lupang naipundar ng kanilang lolo nung malakas pa ito. Pinaghati-hati na nila yon sa 8 mga anak. Ang kanilang ina ay dating nakatira sa bahay na yon, hanggang mag-asawa muli at magkaroon ng isa pang anak. Pero dahil laging inaaway ni Nea ito at ang bagong asawa, maging ang anak ng mga ito ay pinagseselosan, naisipan na lamang na bumukod ng bahay. Noong una, nagsosolo ang dalaga sa bahay na yon. Pero dahil matatakutin, naisipan ng 2 matanda na samahan muna ito. Lumipat din doon kalaunan si Jason para sana magkasama silang magkapatid. Lalong lumalala ang ugali ng kapatid mo. Kailangan siguro kausapin ko ang nanay niyo. Para ano pa po? Hindi naman yun makikinig kay nanay. Sasagutin lang po siya ni ate ng pabalang. Ay, kanino ba nagmana ng ugali ang ate mo? Hindi naman ganyan ang nanay niyo. Kahit ang mga pinsan niyo wala naman sa kanilang inggitera. Baka nga po nakuha niya ang ganong ugali sa tatay niya. Baka ganun pong ugali ng pamilya nila. Naisip ko na nga dati pa na bumalik na dito sa bahay. Nung makita ko kung paano niya sagot-sagutin ang lola niyo, titignan-tignan na lang natin siya. Bastos talaga yang si ate. Walang modo. Basta, kakausapin ko pa rin ang nanay ninyo. Bahala na siya kung ano ang gagawin niya. Sinisisi pa rin niya kasi si nanay kung bakit daw mahirap pa rin kami ngayon. Kesyo daw, inuna pa daw ang pag-aasawa kaysa magtrabaho. May katotohanan din naman ang sinasabi niya. Pero wala siyang karapatan na sumbatan ng ina ninyo na para bang hindi siya nanggaling dito. Gusto niya rin po mag-aral, kaya lagi niya akong inaaway. Gusto niya magtrabaho na lang ako para pareho kaming hindi makatapos. Ay, swapang, inggitera, at kung ano-ano pang naririnig kong sinasabi sa kanya ng mga tao. Ang hirap ng ipagtanggol ng ate mo, sa totoo lang. Kaya ipapaubaya ko na sa nanay niyo ang pagdidisiplina sa kanya. Ramdam na rin ng binata ang pagsuko ng kanyang lolo sa kapatid. Kahit siya, parang gusto niya nang itakwil ito. Maliban sa parati siyang inaaway, tuwing may bisita siya, binubungangaan siya nito at pinapalayas din ng mga kaibigan niya. Hindi tuloy maiwasan na hindi magkomento ng isa niyang kaibigan na para daw naluloka na ang ate niya. Pati kasi pagkakaroon niya ng maraming kaibigan ay kinaiinggitan nito. Kahit na bumalik sila sa bahay ng kanilang lolo't lola, malimit pa rin siyang abalahin ng kapatid. Pumupunta pa talaga ito doon para sirain ang araw niya. May pasok ka ba ngayong araw? Oo, mamaya pa naman. Baka may pera ka dyan. Pahiram muna. Sakto lang ang pera ko para sa linggong to Oh, di ba may sarili ka naman pera? Ibabalik ko din sa'yo. May parating lang kasi akong parcel ngayon Wala na nga Hindi ka ba makaintindi? Di ba paaral ka ng mayaman nating tiyuhin? Huwag mong sabihin hindi ka binibigyan. Hindi ako humihingi ng sobra. Nakakahiya Tsaka, nag-iipon din ako kahit papano. Ikaw, bakit hindi ka nalang magtrabaho ulit? Nag-a-apply na ako. Hindi pa nga lang ako tinatawagan. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho ngayon. Kung nag-aaral lang sana ako ngayon, malamang patapos na ako. Kaso nga, hindi ka makapasa-pasa sa exam. Marami namang gusto magpaaral sa'yo Mahina lang kasi ang ulo mo. Tsaka, pwede ba ate, tigil-tigilan mo na ang pagpo-post ng mga kung ano-ano sa Facebook? Nakakahiya sa mga kamag-anak natin na nakakabasa. Baka isipin din ng mga tao na inaapi ka rito.
Puro ka paawa. Akala mo naman makakakuha ka ng simpatsya sa mga nakakakita ng mga post mo. Ang tawag nga nila sa'yo luka-luka na. Bakit? Totoo naman, di ba? Ginagawa lang tayong alila dito kaysa wala tayong pera. Hindi pa nga alila yun. Ano bang tinutukoy mo? Yung paglilinis sa resort pagkaalis ng mga bisita? Oh, may bayad naman yun ah. Hindi naman libre yun. Sana kung masama sa loob mo na gumawa doon, magsabi ka na lang. Alam mo naman na hindi ganun ang trabaho na gusto ko eh. Gusto ko nga makapag-aral muna. Ha? Ewan ko sa'yo. Paulit-ulit na lang tayo eh. Sinabi na ngang hindi ka makakapag-aral kasi bobo ka. Mahina ang utak mo. Akala ni Jason ay sasampalin siya ng kapatid. Nagulat pa siya nang makitang nangingilid na mga luha nito sa mga mata. Kitang-kita niya sa mukha nitong nasakta ng kapatid sa mga binitiwan niyang salita. Nang akmang hihingi siya rito ng pasensya, bigla na lang siyang tinalikuran nito. Mula noon, hindi na ulit gumawi ang kapatid sa kanila. Araw yon ng Sabado, galing palengke ang kanyang lola. Nagluto ng sinigang na talakitok ang matandang babae. Wika naman ng kanyang lolo ay tawagin na lang niya ang kanyang ate para doon kumain. Sumunod naman siya sa utos. Habang papunta sa kabilang bahay, naulinigan niyang may kausap sa cellphone nito ang kapatid. Hindi niya alam kung sino ang kausap nito. Pero ayon sa kanyang naririnig, nagsusumbong na naman ang kapatid sa kausap nito ng kung ano-ano. Pati ang pangalan niya ay nabanggit nito. Kesyo nahahawa na di umano siya sa sama ng ugali ng mga kamag-anak nila. Mas kumakampi pa di umano siya sa mga pinsan nila kesa sa kanya. Nang matapos ang pakikipag-usap nito, tsaka siya nagpakita. Sinong kausap mo? Ha? Anong ginagawa mo dito? Tinatanong kita kung sino yung kausap mo. Bakit pati ako sinisiraan mo sa kausap mo? Talaga bang naloloka ka na? Kapatid mo ko, pero nagagawa mo akong pasamain sa ibang tao? Wala kang pakialam. Tsaka totoo naman, di ba? Kaya wala kang karapatang magalit. Sa ginagawa mo, para mo na rin ako itinakwil. Kaming pamilya mo. Mabuti na nga lang mababait ang mga kamag-anak natin dito. Pilit ka na lang nilang inuunawa. Pero ikaw, hindi pa rin tumitigil sa paninira mo sa kanila. Wala naman talagang kwenta ang mga kamag-anak natin dito eh. Hindi nga nila tayo matulungan eh. Paano ang gusto mong tulong itrato ka nila katulad ng mga pinsa natin? Gusto mo kapag binila ng bagong cellphone si Alexa, gusto mo meron ka rin. Gusto mo kung ano nakikita mong meron sa mga pinsa natin, kailangan meron ka rin. Kailan ba papasok sa kukote mo na hindi ka nila pwedeng ituring na katulad ng pagtrato nila sa mga anak nila? Buti sana kung ulila ka ng lubos eh. Pwede nilang ibigay ang mga gusto mo. Mabuti pa, umalis ka na dito! Alis! Bahala ka na nga. Ang hirap mo paliwanagan. Bumalik na lang sa bahay si Jason. Nagtataka naman ang dalawang matanda kung bakit kunot na kunot ang kanyang noo. Oh, nasan ang ate mo? Ay, hayaan na lang po natin siya. Nagtalo na naman ba kayo? Akala ko pa naman okay na kayo magkapatid. Dahil ilang linggo nang hindi kayo nagbabangayan. Si ate naman po kasi, ang hirap na niyang intindihin at ipagtanggol. Siya na rin mismong sumisira sa sarili niya. Ito naman kasing ina ninyo Ayaw pumunta dito para sana kausapin ang ate nyo. Pati ata siya sumuko na rin sa ugali ng kapatid mo. Hindi naman daw siya nire-respeto nito, kaya wala rin daw saysay na kausapin pa niya. Alam mo ba, Lo? Ang hilig niya mag-post sa Facebook. Puro paninira naman. Akala mo kung sinong aping-api dito. Facebook? Yun ba yung sa cellphone? Oo,
Nakakahiya tuloy dito sa compound natin. Tapos, kapag dadaan pa siya, akala mo kung sino pang taas ang noo. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kapatid mo. Tinatanong naman siya ng lola mo kung anong gusto. Hindi ko alam kung ako ba'y matatawa na lang o maaawa sa kanya. Gusto daw niyang magkaroon ng sasakyan, negosyo at makapag-aral. Kahit anong pangaral sa kanya at pagpapaliwanag, parang hindi naman pumapasok sa utak niya mga sinasabi ng lola mo. Alam nyo, nabubulag siya sa matinding inggit sa mga nakapaligid sa kanya. Ibang tulong nga ang gusto niya. Gusto niya, suportahan din siya para magawa niyang lahat ng maibigan niya katulad ng mga pinsa namin dito. Naiiling na lang ang dalawang matanda. Tila pati sila nauubusan na rin ng pasensya sa apo nila. Naghain na lang ang matandang babae sa mahabang lamesa at niyaya na silang kumain. Dahil abala na sa pag-aaral, wala nang balita pa si Jason sa kanyang kapatid. Wala na rin kasing pakialam dito ang iba nilang kamag-anak na nakatira din sa compound na yon. Ang alam lang niya, pinupuntahan pa rin ito ng kanilang lola. Ang sabi nito, malimit niyang makita ito na bihis at laging paalis. Baka po, naghahanap lang yun ng trabaho. Hayaan na lang po natin, La. Kesa naman, laging nangaaway. Oo nga, Ida. Hayaan mo na lang siya. Tsaka, para hindi siya naiinip dito. Maiinip talaga siya kasi wala nang gustong makipag-usap sa kanya. Lahat po ng pinsa namin umiiwas na sa kanya. Ay, nakakaawa naman. Lagi pa rin namin siyang pinagdarasal ng lola mo. Sana maliwanagan ang isip niya sa mga bagay-bagay. Tingin niyo po, Lo, malabo na pong mangyari yun. Narinig ko siyang may kausap. Sinisiraan niya tayong lahat sa kausap niya. Parang itinatakwil na rin niya ako bilang kapatid dahil sa ginagawa niya. Kita ang panlulumo sa anyo ng dalawang matanda. Hindi tuloy maiwasan ng binata na lalong mainis sa kanyang kapatid. Hindi man lang nito iniisip na ang dalawang matanda na lang ang umuunawa rito at nagmamalasakit. Dumating ang araw ng debut ng kanilang pinsa na si Alexa. Ginanap yon sa resort ng pamilya. Purple ang motif ng party nito. Lahat silang magpipinsan ay bahagi ng program, maliban sa kanyang kapatid. Inimbita rin naman ito, pero bilang bisita lamang. Nang madaanan siya ni Jason sa isang tabi, hindi sigurado ang binata. Pero kitang-kita niya ang galit at paninibugho sa mga mata ng kapatid. Madilim na madilim ang anyo nito. Napasulya pa siya sa anino nito. Para bang may sunga yun. Makailang ulit pa niyang kinurap-kurap ang mga mata. Bumalik din naman sa dati ang anino nito. Nilapitan niya ang kapatid para alamin kung anong ginagawa nito sa bahaging yun. Ba't nandyan ka? Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsa natin. Os talaga? Hindi nga ako kasama sa program Ikaw naman kasi, kung ano-anong parinig ang ginagawa mo kay Alexa. Mabuti nga, inimbita ka pa Parang utang na loob ko pa pala sa kanila na naimbita ako. Hindi naman sa ganoon. Ibig ko bang sabihin, at least hindi ka nila nakalimutan. Halika sa lamesa natin. May bakante pang upuan dun. Ayoko! Uuwi na rin naman ako. Wala naman akong gagawin dito Tsaka may importante pa akong gagawin sa bahay. Magmumukmuk ka na naman sa bahay. Walang mangyayari sa'yo kung lagi ka lang magkukulong. Ano pa bang dapat kong gawin? Wala na namang mangyayari sa buhay ko. Sobrang malas ko sa pamilya natin. Sana iba na lang ang naging nanay ko Baka sakaling mas maganda ang buhay ko. Oh, hayang ka na naman Kanya-kanya tayo ng kapalaran.
Huwag mong isisi kay nanay ang kamalasan mo. Alam mo, pwede mo naman yung baguhin eh. Marami naman dyan na nagtatagumpay kahit walang tinapos. Sinasabi mo lang yan para hindi na ako mag-aral. Buti ka nga may nagpapaaral sa'yo eh. Ay, alam mo, paulit-ulit na lang tayo eh. Nasa sayo nga ang problema. Maraming gustong tumulong sayo, alam mo yan. Anong gagawin nila kung hindi ka makapasa-pasa? Huwag mo naman sanang isisi sa ibang tao ang pagiging mahina ng utak mo. Bumalik ka na doon! Uuwi na rin ako! Nang humakbang paalis ang kapatid, nasundan na lang ito ng naiiling na tingin ng binata. May awa naman na humaplos sa kanya para rito. Pero ito naman ang gumagawa ng dahilan para lumiit ang kanyang mundo. Bumalik na lang siya sa lamesa kung nasa na mga pinsan na lalaki. Kinabukasan, tanghali nang gumising si Jason dahil maghahating gabi na natapos ang party ng pinsan. Pupungas-pungas pa siya nang bumangon. Nadatnan niya na ang lola niya ay nananahi sa lumang makina nito. Agad siyang bumati rito at tinanong ang kanyang lolo Bal. Ang sagot nito, nasa bahay ng tiyuhin na nasa loob din ng compound na yon. Maya-maya lang naman ay dumating na ang kanyang lolo Bal. Dahil walang pasok ng araw na yon, tumulong na lang siya sa mga gawaing bahay. Matuli na lumipas ang isang linggo. Pagdating ni Jason ang araw na yon galing eskwelahan, bumungad agad sa kanya ang masamang balita. Nasa ospital daw si Alexa dahil may dumapong kakaibang sakit dito. Kailan po siya dinala sa ospital? Ngayong hapon lang. Sana naman hindi maluba ang sakit niya. Sana naman po ay hindi nga. Baka dala lang po ng matinding pagod yun. Siya nga pala. Galing kanina dito ang nanay niyo. Sinundo ang ate mo. Ho? Bakit daw po? Ang sabi niya, tumawag daw sa kanyang ate mo at nakikiusap na kung maaari ay doon muna siya sa nanay ninyo. Ayaw nga sanang pumayag ng nanay mo, kaso mapilit yung ate mo. Bilin nga pala niya na wag daw papasok sa bahay niyo. Paalis na nga lang siya eh. Pinagdadamot pa niyang bahay. Kahit may karapatan ako sa bahay na yon, hindi ako papasok dun. Baka kapag may mawala ibintang pa niya sa akin. Ano kayang nakain ng ate mo at nagpasundo sa nanay niyo? Dati-rati, kulang na lang isumpa niya ang bagong pamilya ng nanay niyo. Ay nako, Lo. Masanay na kayo kay ate. Wala na yata yun sa tamang pag-iisip eh. Hay, huwag kang ang ganyan sa kapatid mo. Ayoko na ulit maririnig na magsasalita ka ng ganyan sa kanya. Opo, Lo. Pasensya na po. Naging palaisipan din kay Jason ang ginawa na yun ng kapatid. May kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi rin niya alam kung saan nagmumula ang masamang kutob niya. Ipinilig na lang niya ang ulo. Marahil dahil lang yun sa mga ginawa ng kapatid niya, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Kinabukasan na pag-uwi niya galing eskwelahan, nabalitaan niya na inuwi na rin ang kanyang pinsan galing ospital. Napangiti naman siya sa pag-aakalang magaling na ang dalaga. Magpapahinga lang po ako at pupuntahan ko siya sa bahay nila. Nako, tiyak matutuwa yun. Baka bukas na kami pupunta ng lola mo sa kanila, ha? Sabi ko na nga, baka napagod lang yung si Lex. Sobrang sipag kasi mag-aral eh. Yun din nga ang palagay namin ng lola mo. Maiba nga pala ako. Tumawag ang nanay mo kanina. Ay nako, puro reklamo sa mga pinaggagawa ng kapatid mo sa kanila. Ano na naman daw ang ginawa ni ate? Ay, lagi daw siyang inaaway. Kung ano-ano daw ang sinasabi nito sa kanya. Pilit din siya nitong pinagtatrabaho para daw matugunan ang mga pangangailangan niya.
kwento pa ng nanay nyo. Ang dami daw nawawalang gamit nila doon. Kamukat-mukat na lang daw nila nasa gamit na ng ate mo. Kapag daw tinatanong niya bakit nandun, iuuwi raw dito para may ganun din siyang gamit sa bahay. Elo, baka po kailangan na nating ipatingin sa espesyalista si ate. Parang hindi na kasi normal ang mga ginagawa niya. Yun nga rin ang sabi ng nanay mo. Pero sininghalan lang daw siya nito at sinabihan na siya magpatingin dahil siya raw ang nababaliw. Naaawa ako sa kanya. Kaso, nakakainis din siya. Ayaw naman niya makinig sa atin. Ay, ipagdasal na lang natin ang ate mo na sana matauhan na siya. Hindi habang buhay, nandito kami ng lola nyo para ipagtanggol siya. Kaya ikaw, Apo, kapag dumating na mawala na kami ng lola mo, huwag mong pababayaan ang ate mo, ha? Huwag ka sanang magtatanim ng galit sa kanya. Kahit anuman ang mangyari, magkapatid pa rin kayo. Marahan ang ginawang pagtango ni Jason sa kanyang lolo. Banaag niya sa mga mata nito ang labis na pag-aalala sa kapatid. May mga oras lang talagang napapagod na rin ito. Pero batid niyang mahal na mahal nila ang kanyang kapatid. Nakausap din niya ang kanyang ina ng araw na yon. Marami rin itong ibinunyag tungkol sa kanyang ate. Sabi nito, tingin daw niya gumagamit ng black magic ang kapatid niya na tinawanan niya lang. Lumaki kasi sila sa reliyosang pamilya. Halos lahat ng tiyahin at tiyuhin ay mga taong simbahan. Kaya hindi sila naniniwala sa mga kulam o black magic at kahit anong elemento. Idinagdag pa ng ina, natatakot di umano ito tuwing nanlilisik ang mga mata ng kapatid. Noong huling nagkausap sila nito, sinabihan daw siya nito na sana mamatay na lang ito, tutal wala naman daw siyang silbi. Kaya naman hindi na nagtaka pa si Jason na makalipas lamang ang ilang araw ay naroon na ulit ang kanyang ate. Oh, ang bilis naman yata ng bakasyon mo. Wala naman kasing kwentang mamalagi doon. Ang pangit ng bahay. Mas kumpleto pa nga mga gamit natin dito Walang halaga ang magandang bahay at kagamitan kung masama naman ang ugali ng nakatira. Nandito ka ba para sirain ang araw ko, ha? Hindi gusto lang kitang kumustahin. Balimbing ka rin, no? Huwag kang magpanggap na mabait sa akin dahil kung talagang kakampi kita, magtatrabaho ka at hindi mo uunahin ang pag-aaral mo. Alam mo naman na wala na tayong mga magulang na magtatrabaho para sa atin. Inuna mo pa talaga yung lintik na pag-aaral mo? Huwag ka mag-alala. Kapag nakatapos ako, tutulungan kita. Matagal pa yon. Baka puti na ang uwak hindi ka pa nakakatapos. Grabe ka naman. 4 na taon lang naman ang kurso ko Oo nga, ang tagal pa nun, no? Bago ka pa makahanap ng trabaho, kailangan mo munang magbayad ng utang na loob sa nagpaaral sa'yo. Nung pinag-aaral ako ni Tio, wala siyang sinabi na may kapalit ang lahat ng yun. Ang gusto lang niya makapag-aral ako para sa kinabukasan ko. Talagang pinipili lang nila ang gusto nilang tulungan? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Babalik na naman tayo sa simula Teka, nakausap ko pala si Ate Janet. May bubuksan daw na tindahan ng mga cellphone ng kaibigan niya. Baka gusto mo raw mag-apply. Ayoko ng ganong trabaho. Tsak na maliit lang ang sahod sa ganon. Alam mong pamasahe pa lang lugi na ako. Ang mahal ng tricycle palabas at papasok dito sa atin. Buti nga sana kung may sarili akong sasakyan So, ayaw mo nung lalabas pa. Baka ito magustuhan mo. Si Ate Yvette pala, babalik na sa trabaho. Baka gusto mo maging yaya ng anak niya. Ihahatid mo lang at susunduin sa eskwelahan. Yun lang ang gagawin mo. Babayaran ka naman daw niya. Gusto lang kasi nilang mag-asawa na kamag-anak ang titingin sa anak nila. Naku, ayoko nga.
Hindi ako mahilig sa bata. Hindi ko nga maintindi ang pag-aaral ko, iintindihin ko pa ang pag-aaral ng anak nila. Ate, at least may inaasahan kang kita. Hindi ka na problema sa pamasahe mo dahil malapit lang ang eskwelahan dito. Tsaka, 1 taon lang naman eh. Sa susunod makakapasok na mag-isa yung bata. Ayoko nga sabi, gagawin lang nila akong alila eh. Paanong gagawin ka nilang alila? May bayad naman. Basta, ayoko ng ganong trabaho. Gusto lang naman naming makatulong sa'yo eh. Kahit ganyan ka, inaalala ka pa rin nila. Ang gusto ko magnegosyo na lang. Anong negosyo naman ang naiisip mo? Uso ngayon ang online business, di susubukan ko. May pangpuhunan ka ba? Wala nga eh. Kaya nga ang payo ko sa'yo, magtrabaho ka muna para makapag-ipon ka. Sa walang mahanap na trabaho. Paano namimili ka pa? Ayaw mo naman ang mga sinabi ko. Basta, magnenegosyo na lang ako. Hindi ako makakapayag na alilain lang ako ng mga kamag-anak nating may pera. Tinalikuran na siya ng kapatid. Naiiwan namang naiiling na lang si Jason. Bumuga na lang siya ng hangin dahil pakiwari niya, anumang sandali, sasabog na siya. Ilang araw na hindi niya pinansin ng kapatid kahit pumunta pa ito sa kanila. Abala na kasi siya sa kanyang pag-aaral. Minsang pag-uwi niya galing eskwelahan, naabutan niyang nagtatalo ang kanyang lolo at kapatid. Ang lola naman niya, tahimik lang sa tabi. Bakit mo sinisigawan ng lolo? Bastos ka talaga, no? Huwag kang makialam dito! Wala ka namang alam eh! Anong wag makialam? Nandito ka sa bahay namin, kaya wala kang karapatan na magtaas ng boses dito. Bumalik ka na lang sa bahay mo. Ay, tumigil na kayo. Nakakaya na sa mga kapitbahay. Araw-araw na lang, lagi tayo nagkakagulo dito. Ano na naman po bang hinihingi ng babaeng yan? Gusto niyang bigyan ko siya ng perang pampuhunan daw sa negosyong naiisip niya. Ate, kapal naman ang mukha mo. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Bakit ako mahihiya? Gusto mo palang magnegosyo. Bakit hindi mo pag-ipunan? Ang daming nag-aalok sa'yo ng trabaho, pero lahat tinanggihan mo. Tapos ngayon guguluhin mo sina lolo para humingi ng pera? Lolo, wag mo po siyang bibigyan. Namimihasa na yan eh. Hindi talaga, dahil wala naman akong ibibigay sa kanya. Anong wala? May pensyon kayo ni Lola. Tapos binibigyan pa kayo ng pera ng mga anak nyo. Sasabihin nyo wala kayong pera? Bakit ang damot nyo sa akin? Apo nyo rin naman ako ah. Palibhasa kasi may paborito kayong apo. Mabilis nang tumalikod si Nea. Akmang hahabulin nito ng binata nang pigilan siya ng kanyang lolo. Hayaan na lang daw nila ito. Napatitig si Jason sa kanyang lolo dahil hinahagod nito ang dibdib. Lo, ayos lang po ba kayo? Opo, napagod lang ako. Grabe na talaga yang si ate. Parang nababaliw na talaga. Bakit kasi bumabalik-balik pa siya dito? Sumuko na nga ang nanay niyo sa kanya eh. Bahala na daw ang ate mo sa buhay niya. Wag na daw itong makabalik-balik doon. Munti ka na palang mamatay ang kapatid mo nang dahil sa kanya. Ho? Paanong munti ka nang mamatay? Nakita ng bagong asawa ng mama niyo sa CCTV ang ginawa ng ate mo. Binuksan daw nito ang gate at hinayaan na lumabas ang bunso niyong kapatid. Mabuti na lang daw, hindi pa ganong maraming dumadaang sasakyan at nakita naman ng kapitbahay niyong bata. Noong una, akala ng nanay niyo, nakalimutan lang niyang isara bago siya nagpunta ng palengke. Nung tinignan sa CCTV ng kapitbahay, nahagip nga ang ate mo na sadya niyang pinalabas ang kapatid niyo. Alam mo naman na matindi ang galit nun sa kapatid niyo.
Tingin niya doon ay karibal niya sa ina ninyo. Sumusobra na talaga yang si ate. Anong kinalaman ng bata? Mabuti na lang walang nangyari sa kapatid namin. Baka kahit ako, hindi ko siya mapatawad. Natatakot na ako sa ugali ng kapatid mo. Para bang may itim na bumabalot sa pagkatao niya. Tila bagang natatalo siya ng matinding galit at inggit na nananahan sa puso niya. Kasalanan namin to Baka napabayaan namin siya. Hindi namin siya nagabayan ng tama ng lola niyo. Lo, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Simula ng mga bata pa kami, kayo na ang tumayo naming mga magulang. Sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa inyo. Huwag niyo na lang pong pansinin si ate. Kapag talaga may masamang nangyari sa inyo dahil sa kanya, hindi ko siya magagawang patawarin. Biglang nagtalim ang mga mata ni Jason sa huling sinabi. Mahal niya ang kapatid, pero malapit na siyang maubusan ng pasensya rito. Nang mga sumunod na araw, hindi nagagawi sa kanila ang kanyang ate. Alam naman daw ng kanyang lolo na naroon lang sa bahay nila ang kapatid. Isang araw na walang pasok, naisipan niya muling dalawin ang pinsang si Alexa. Nung huling dumalaw kasi siya, hindi niya ito nakausap dahil natutulog. Malapit sila nito dahil sila ang laging magkalaro noong mga bata pa sila. Nasa terasa ng bahay ang kanyang tiyo Miguel. Agad itong ngumiti nang makita siya. Nagmano siya rito. Buti naman at napadalaw ka, iyo. Oh, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Medyo abala lang po nitong mga huling araw. Kaya ngayon lang ako nakadalaw ulit. Kumusta na po si Lex? Pauuwi lang namin kanina. Pinatignan ulit namin siya sa doktor. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita ang sakit ng pinsan mo. Hindi na namin alam kung anong gagawin ng tita kulit mo. Tuluyan na rin hindi nakakapasok ang pinsan mo sa eskwelahan. Ano po kaya ang sakit niya? Bakit hindi makita sa pagsusuri ng doktor? Lahat na ng laboratory test, pinagawa na namin. Tapos pinatignan na namin sa lahat ng espesyalista. Pero wala talaga silang makitang diferensya sa pinsan mo. Sabi pa nga ng tita kulit mo, wag na lang daw naming dalhin sa ospital ang pinsan mo. Tingin daw niya lalong lumalala ang sakit nito. Tsaka kung ano-ano ang nakikita ng pinsan mo. Kaya nga laging puyat kaming kakabantay sa kanya Dahil baka daw kunin na siya ng kung sino mang tinutukoy niya. Pwede ko po ba siyang makita? Oo naman. Kaya nga lang natutulog siya. Sa gabi lang siya palaging gising. Sinamahan siya ng tiyuhin sa kwarto ng pinsan. Pagpasok pa lang, sa bungad pa lang, may naaamoy ng kakaiba si Jason. Nang humakbang siya papasok, nakita niya ang pinsan na mahimbing na natutulog sa kama nito. Hindi maitago ni Jason ang pagkabigla sa itsura nito. Hindi kasi siya makapaniwala na ganun kabilis na bumagsak ang pangangatawan ng pinsan. Humpak ang pisngi nito. Nanlalalim ang ilalim ng mga mata, tanda ng kakulangan sa tulog. Maputla ang balat nito at kita na rin ang buto sa leeg nito. Dahil sa kalagayan nito, tuluyan ng naglaho ang kagandahang taglay nito. Ang layo na ng itsura niya kaysa dati. Pero lahat gagawin namin. Kahit maubos pa ang pera namin sa pagpapagamot sa kanya. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang kanyang sakit. Isasama ko po siya sa mga dasal ko. Na sana gumaling na siya agad. Lumapit pa si Jason sa tabi ng higaan nito. Gusto sana niyang hawakan ng kamay nito, pero naroon ang kanyang pag-aalangan. Tila nagmistula na kasing papel ang balat nito na kapag hinawakan ay magagalusan. Hindi na rin siya nagtagal pa doon.
Lalo kasing bumibigat ang pakiramdam niya habang nakikita ang paghihirap ng pinsan. Pag-uwi sa bahay, naabutan niyang naroon ang kapatid niya. Anong ginagawa mo dito? Kung makikipagtalo ka lang naman kina lolo, mabuti pa, umuwi ka na. Nasaan ba sila? Maaga silang nagpunta ng simbahan. Araw ng linggo, nakalimutan mo na ba? Wala ka bang balak pumunta ng simbahan? Bakit pa? Hindi naman niya dinidinig ang mga dasal ko. Linisin mo muna ang puso mo para makarating sa kanya ang mga dasal mo. Pinipili lang naman niya kung sinong pakikinggan niya eh. Hindi ako kasali sa listahan ng mga pinagpapala niya. Paano kasi gusto mo agad-agad ibigay ang mga kahilingan mo? Hindi ganun yun. Alam mo kung sisermonan mo lang ako, aalis na lang ako. Teka lang, dalawin mo naman si Alexa. Ikaw na lang ang hindi pa dumadalaw sa kanya. Bakit? Kapag ba dinalaw ko siya, gagaling siya? Tsaka yung nangyayari sa kanya, karma niya yun. Mayabang kasi siya. Alam mo, mabuti pa nga umuwi ka na lang. Kung ganyan din lang ang mga lumalabas sa bibig mo. Inumpisahan mo ako eh. Diyan ka na nga. Nagbihis lang si Jason at pagkatapos, nagtungo na rin siya sa simbahan na malapit lang naman. Pagka-uwi ng gabing yon, habang nasa harapan sila ng hapagkainan, pinag-uusapan nila ang kalagayan ng pinsang si Alexa. Nakakaawa nga ang batang yun. Hanggang ngayon hindi pa rin matukoy ang sakit niya. Mabuti nga at may pera ang mga magulang niya eh. Hindi po problema sa kanila kahit ilang doktor pa ang tumingin dito. Kaya lang po, nakakaawa pa rin ang kalagayan niya. Kahit ako, parang gusto kong maiyak kanina. Nagpipigil lang ako eh. Kasi nandun si Tio Miguel. Ay, lagi nga namin siyang ipinagdarasal na sana'y gumaling na. Masakit din sa amin na makita ang isa naming apo na nasa ganung kalagayan. Mula nga noon, tuwing umuwi si Jason, nakagawian na niyang puntahan ang pinsan sa kanila. Habang lumilipas sa mga araw, palubha ng palubha ang kalagayan nito. Pero sa kabila ng hirap at laki ng gastos ng mga magulang nito, hindi pa rin sila sumusuko. Dumating sa punto na nagpasya na ang mag-asawa na ibenta ang resort dahil gusto nilang dalhin sa ibang bansa ang anak para doon patignan. Malaki-laking pera din kasi ang kakailanganin nila. Nagpaabot na rin ang iba nilang kamag-anak ng tulong para sa pagpapagamot ng pinsan. Pauwi na noon si Jason nang maisipang dumaan sa bahay ng kapatid. Nadatnan niya itong nasa terasa habang hawak ang cellphone. Oh, galing ka na naman ba kay Alexa? O talaga, ibebenta na nila ang resort nila? Parang natutuwa ka pa yata. Imbis na makisimpatya ka parang ipinagdarasal mo pa yata na lalo silang bumagsak. Tama lang yun sa kanila. Mayabang kasi sila, lalo na yung Alexa na yan. Sabihin mo nga, ano bang nagawa ni Alexa sa'yo? Bakit galit na galit ka sa kanya? Akala mo kasi kung sino siya, napaka-arte niya. Dahil lang sa nakukuha niya ang gusto niya. Ganun ba talaga katindi ang inggit mo sa kanya? Imbis na magpakaati ka dahil mas matanda ka sa kanya, parang ikaw pa yung nag-iisip bata. Naiinggit ka kasi sa kanya dahil nasa kanya na lahat. Maganda, matalino at maraming kaibigan. Kung nabibili man niya ang gusto niya, dahil din yun sa pagsusumikap ng mga magulang niya sa buhay. Yun dapat ang inaatupag mo, hindi yung puro kainggit. Mabuti na lang wala dito ang iba nating pinsan. Baka pati sila maging biktima ng pagiging inggitera mo. Kitang-kita ni Jason ang galit sa mga mata ng kapatid habang nakatingin sa kanya. Pero hindi na nito kinontra ang mga sinabi niya. Batid naman kasi nito na totoo lahat ng kanyang mga sinabi. Tumalikod na lang si Jason at naglakad palayo. Lingid sa kanya,
Sinundan siya ng tiyuhin para sana sumama pabalik ng kanilang bahay. Gusto kasi nitong makausap ang ama. Ngunit naabutan nitong nagtatalo ang magkapatid. Noon pa man, hindi nalingid sa kanila na may inggit ang dalaga sa kanilang anak dahil na rin sa mga sumbong ng ibang mga pinsan. Hindi na lang siya tumuloy pa. Umuwi na lang siya. Hindi malaman kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling yon dahil sa mga narinig. Kinabukasan, wala sa sariling pumasok ng eskwelahan si Jason. Ayaw niya sanang pumasok, kaya lang may exam sila ng araw na yon. Nung break time nila, sa kantin ay inusisa siya ng kanyang kaklase at kaibigang si Jonel. Napansin kasi nito na tila wala siya sa mood. Ikinwento niya rito ang tungkol sa sakit ng pinsan na hindi matukoy-tukoy ng mga doktor. Hindi kaya nakulam ang pinsan mo? Ha? Anong sinabi mo? Kulam? Oo, tama ang narinig mo. Baka may kumukulam sa pinsan mo. Mabait ang pinsan ko. Sa katunayan nga hindi yun marunong magalit. Lahat kasundo niya. Kaya imposible na merong magalit sa kanya. Hindi lahat ng kinukulam dahil may nagawang atraso. Minsan dahil din sa matinding inggit. Di ba maganda at matalino ka mo ang pinsan mo? Maaring isa yun sa dahilan. Pero sino naman ang gagawa nun? Hindi mo malalaman hanggat hindi kayo lumalapit sa isang albularyo. Kaya lang, hindi naniniwala sa ganyan ang pamilya ko Wala namang masama kung susubukan yung lumapit sa albularyo Wala namang bayad yun. Sabi mo nga, halos maubos na ang pera ng tiyuhin mo pero hindi pa rin matukoy-tukoy ang sakit niya. Alam mo kasi, hindi talaga yung makikita ng isang doktor lang. At kadalasan sa mga kinukulam, lalo pang lumalala ang kondisyon tuwing dinadala sa doktor. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa tiyuhin ko. Baka kasi magalit yun sa akin Hindi ko naman sinasabi na sundin mo ko o paniwalaan agad. Baka nga may sakit talaga ang pinsan mo. Binibigyan lang kita ng ideya. Sabi ko nga, wala namang mawawala kung lalapit kayo sa isang albularyo. Wala naman akong kilalang albularyo Tsak na wala rin silang kilala. Ang lolo ko, kilalang albularyo sa lugar namin. Magaling talaga yun. Hindi dahil sa lolo ko siya Marami na talagang napagaling yun. Napatitig lang si Jason sa kaibigan. Sa natitirang oras ng kanilang klase, hindi na nawala sa isip niya ang mga sinabi nito. Naroon pa rin ang pagdadalawang isip niya kung sasabihin ba niya sa tiyuhin na baka kinukulam ang pinsan. Pag-uwi sa kanila, nagbihis lang siya ng pambahay at pagkatapos ay pumunta na siya sa bahay ng pinsan. Naabutan niyang umiiyak ang ina nito. Ano pong nangyari? Kanina kasi, sumuka si Alexa. Ayaw na rin niyang kumain. Tapos, laging bukang bibig niya na meron daw babaeng nakaitim na gusto siyang kunin. Ayaw kong isipin pero parang wala na sa sariling katinuan ang anak ko. Huwag niyo pong isipin yan. Baka po may ibang dahilan ng pagkakasakit niya. Baka po wala talaga siyang sakit. O baka po hindi doktor ang kailangan ni Alexa. Ha? Anong ibig mo sabihin, iho? May alam ka ba kung bakit nagkakaganyan ang pinsan mo? Ano po kasi, baka po hindi po kaya kinukulam si Alexa? Napaangat na mukha ang tiyahin niyang kanina pa umiiyak. Nagkatinginan pa ang mag-asawa. Baka sa mukha ng tiyuhin ni Jason ang hindi pagkapaniwala. Bago pa makapagsalita ang mag-asawa, mabilis nang nagpaliwanag ang binata. Wala naman pong masama kung lalapit tayo sa isang albularyo. Gusto ko na rin pong gumaling si Alexa.
Huwag po sana kayong magagalit kung nasabi ko yon. Hindi ko na po kasi alam kung paano ako makakatulong eh. Hindi kami nagagalit, Iho. Alam naman namin na sobrang nag-aalala ka din sa pinsan mo. Pero mabait ang anak namin. Alam mo yan. Walang nakakagalit si Alexa para ipakulam siya. Sabi po kasi ng kaibigan ko, minsan daw po, dahil sa matinding inggit kaya nagagawang magpakulam ng isang tao. Muling nagkatinginan na mag-asawa bago ibinalik muli sa binata ang mga mata. Punong-puno ng kalituhan ang mukha nila. Sandaling inaya ng tiyuhin ng asawa nito malayo sa kanya para mag-usap. Maya-maya, bumalik ang mga ito. Pwede ba naming makausap ang albularyo na tinutukoy ng kaibigan mo? Opo, lolo po siya ng kaibigan ko. Magaling daw po yung albularyo sa kanilang lugar. Sana nga ay matulungan niyang mapagaling ang pinsan mo. Dahil sa totoo lang, nawawalan na kami ng pag-asa. Manalig lang po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng may kapal. Tumango naman ang mag-asawa. Nang araw na iyon, nakausap ni Jason ang kaibigan. Sinabi nito ang desisyon ng mag-asawa. Sabi nito, papunta na daw silang maglolo at malapit na daw sila. Dagdag pa ng kaibigan, batid na daw kasi ng lolo nito na papayag din kalaunan ng mag-asawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Nasa tabi ng kalsada si Jason at naghihintay sa maglolo. Maya-maya lang ay dumating na ang mga ito sakay ng isang tricycle. Ngumiti siya sa maglolo. Si Jonel lang ang gumanti sa kanya ng ngiti. Seryoso ang mukha ng lolo nito at iginagala ang paningin sa buong paligid. Habang papunta sila sa bahay ng tiyuhin, biglang huminto ang matandang lalaki sa bahay ng kanyang kapatid. Naningkit ang mga mata nito at may winika na hindi nila maunawaan. Nang makarating naman sa bahay ng tiyuhin, tumangulang ito sa mag-asawa at nagtuloy na sa silid ng pinsan. Nagtataka naman silang lahat kung paano nito nalaman ang silid ng pinsan. Huwag po kayo mag-alala. Alam na po ni Lolo ang gagawin niya. Nagmamadali na nga po siyang magtungo dito dahil konting oras na lang daw po ang nalalabi. Sinabi mo sa lolo mo ang lahat? Oo, tsaka meron siyang sinabi. Pero mamaya ako na lang sasabihin. Nakikinig lang sa kanila ang tiyuhin ni Jason. Nakita nilang lumabas ng silid ang kanyang tiyahin. Sabi nito, pinalabas siya ng manggagamot. Masyado raw kasing malakas ang puwersa ng taong kumukulam sa anak. Baka daw hindi nito kayanin ang makikitang paghihirap ng anak. Nasa sala ang mag-asawa, samantalang ang magkaibigan ay nasa terrace naghihintay. Mabuti dumating kayo ng lolo mo. Salamat nga pala. Naku, wala yun. Nung dumating kasi ako sa bahay, sinabi ko agad kay Lolo. Hindi pa man ako nakakatapos magsalita. Sinabi na agad niyang pumunta kami dito dahil nanganganib na daw ang pinsan mo. Yun daw kasi ang pangitain niya. Dahil magkaibigan tayo, nagkaroon ka na rin daw ng koneksyon sa lolo ko. Ganun ba? Dapat pala, noon ko pa ito nabanggit sa'yo. Ito talaga ang nakatadhanang mangyari. O nga pala, huwag ka sana mabibigla ha. Yung taong nasa likod ng pangungulam sa pinsan mo, hindi rin iba sa inyo. Lalo na sa'yo. Malapit ka sa taong yun. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Bigla ring kumabog ng malakas ang dibdib niya. Napalingon siya sa mag-asawa. Nakapikit ang mga yon at nagdarasal. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin lumalabas ang matandang albularyo. Nakakarinig din sila ng iba't ibang boses sa nakapinid na pinto. Ang labis na nagbigay sa kanila ng kilabot ay ang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakakapangilabot yon. Sinundan yun ng galit na boses ng lolo ni Jonel.
Sabi nito, hindi siya magpapatalo at hindi papayag na makuha ang pinsan. Umiiyak ng mag-asawa sa pinaghalong takot at pag-aalala. Sinubukan din ng mga ito na buksan ang nakapinid na pinto, pero hindi yun mabuksan-buksan. Tila ba may malakas na puwersa na pumipigil doon. Si Jason naman, tahimik na lang na nagdasal sa kanyang isipan para sa kaligtasan ng pinsan. Si Jonel naman ay tahimik lang na nakaupo. Bakas din dito ang pangingilabot. Bago kasi sila pumunta doon, sinabihan na siya ng kanyang lolo na mas matindi daw ang kulam na kanyang haharapin dahil sumpa daw yun na mula sa demonyo. Ilang oras din sila naghintay bago bumukas ang pinto ng silid ng pinsan. Lumabas doon ang lolo ni Jonel na tila pagod na pagod. Nangihina rin ito. Agad itong inalalayan ni Jonel. Pumasok naman ang mag-asawa. Narinig na lang ni Jason na nag-iiyakan ng mga ito. Napasugod naman si Jason sa silid. Nakita niyang nakaupo ng pinsan habang nakayakap sa mga magulang. Nang mapatingin sa kanyang dalaga, ngumiti ito sa kanya. Magpasalamat ka kay Jason. Siya ang nakatuklas ng totoo mong sakit. Wala po yun. Mahalaga po ay magaling na si Alexa. Yumakap din si Jason sa pinsan. Bumalik na sa dati ang kulay ng balat nito. Para bang isang panaginip lang ang nangyari ng mga nagdaang araw. Agad na humingi ng pagkain ng dalaga. Pakiramdam daw nito ay gutom na gutom at labis na nauuhaw. Kumuha naman agad ng pagkain ng ina nito. Habang nasa kwarto ang mag-ina, silang mga kalalakihan naman ay nagpupulong sa may sala. Pagkatapos ng mga kabutihan namin sa kanya, ito pa ang igaganti ng babaeng yun. Baka kung ano magawa ko sa kanya oras na magkaharap kami. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong sasaktan ang kapatid ko. Ang saktan siya ay kulang pa sa ginawa niya sa anak ko. Muntik na niyang mapatay ang anak ko. Dahil sa pagiging inggitera niya. Hindi niya matanggap na mas nakahihigit sa kanya si Alexa. Napatungo na lang si Jason. Naiintindihan niya ang galit ng tiyuhin, pero hindi pa rin maiwasan na mag-alala siya sa kapatid. Pinayuhan sila ng albularyo na huwag basta susugod sa bahay nito. Maari daw nakakulong ang itim na kapangyarihan nito sa loob ng bahay. Delikado daw oras na pumasok sila doon. Susubukan ko pong kausapin si ate. Bago pa siya mapigilan, mabilis nang nakatakbo si Jason palabas ng bahay. Dumiretso siya sa bahay ng kapatid at kinatok yun. Pero hindi ito sumasagot. Nang pihitin niya ang seradura, bukas yun, kaya pumasok na siya. Bumungad sa kanya ang isang altar na napapalibutan ng maraming nakasinding kandila. Isang baliktad na krus ang nakalagay doon. Nagsitayuan lahat ng balahibo sa katawan ni Jason. Napalingon siya bigla nang magsalita ang kapatid. Alam na namin na ikaw ang kumukulam kay Alexa. Bakit ate? Paano mo nagawa yun? Naging mabuti sila sa atin. Anong mabuti? Wala na silang ginawa kundi magpainggit dahil lang mas marami silang pera. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ang mabuti pa, humingi ka ng kapatawaran sa mga ginawa mo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Huwag mo akong utusan ng gagawin ko! Kahit kailan, hindi ako hihingi ng kapatawaran sa mga taong yon. Siguro ikaw ang kumukontra sa mga ginagawa ko, no? Pakiilamero ka talaga! Kahit kailan, hindi mo man lang ako kinampihan! Paano kita kakampihan? Puro kasamaan ang ginagawa mo. Tama na ate! Ikaw na lang ang susunugin ko! Sa'yo na lang ako gagante! Bago pa makagawa ng malaking pinsala si Nea sa kapatid, nahila na ito palabas ng albularyo. Bigla namang nagsara ng malakas ang pinto.
Maririnig sa loob niyon ang malakas na sigaw ng dalaga. Ayos ka lang? Tara sa bahay nyo. Kailangan mapagamot niyang lapnos mo sa balat. Si ate, parang wala na sa sarili. Nakita kong sumasamba siya sa baliktad na krus. Anong ibig sabihin nun? Ipaubaya mo na lang kay Lolo ang lahat. Halika na muna. Walang nagawa kundi magpaakay siya sa kaibigan. Nanlalabo na rin kasi ang isa niyang mata. Natamaan kasi yun kanina nang ibinatong kandila ng kapatid. May mga kamag-anak na rin silang nagsilabasan sa kanika nilang bahay. Nakiusyoso sa nangyayari. Nakasalubong pa nila ang kanyang lolo Bal. Oh, anong nangyari sa iyo, Apo? Si Ate Polo, siya ang kumukulam kay Alexa. Siya din ang may gawa nito sa akin. Nagwawala siya. Kulam? Ano bang sinasabi mo? Maniwala po kayo, Lo. Si ate ang may kagagawan kung bakit nagkasakit si Alexa. Baka ang panlulumo sa anyo ng matandang lalaki. Sandali rin itong tila natutulala. Lo, wag na po kayong pumunta doon. Bahala na pong albularyo sa kanya. Ang mabuti pa, tara na sa bahay para magamot ang sugat mo. Sumunod naman si Jason. Habang ginagamot siya ng kanyang lola, ay panayhikbi nito. Habang ang kanyang lolo Bal ay palakad-lakad lang sa kanilang sala. Nang hindi nakatiis, lumabas ng bahay si Lolo Bal. Kahit anong pigil dito ni Jason, ay hindi nagpapigil ang matandang lalaki. Nang matapos magamot, muling lumabas si Jason kasunod ng kaibigan. Naiwan naman ang kanyang lola na lalong lumakas ang pag-iyak. Pagdating sa bahay ng kapatid, magulo na ang buong bahay. Nakakalat ang lahat ng ginagamit sa itim na mahika para makapangkulam, katulad ng mga itim na kandila, mga karayom, liberetang itim at manika. Hindi naman makapaniwala si Lolo Bal na dahil sa matinding inggit ng apo ay magagawa nitong yakapin ang itim na kapangyarihan. Nasaan si Nea? Bakit wala siya rito? Nakataka siya, Tay. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hinahanap na siya. Lahat ng kagamitan sa pangungulam ay kinumpiska ng lolo ni Jonel. Ang albularyo na raw ang bahalang magtago sa mga yon para hindi na mapasakamay pa ng ibang tao. Kinabukasan, nagpatawag ng pari ang pamilya para pabendisyonan ang buong bahay. Nagpapagaling na rin si Jason na nagtamo ng mga lapnos sa muka at iba pang parte ng katawan. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan ng hindi nagpakita sa kanila ang kanyang kapatid. Nakiusap din ang kanyang lolo Bal sa anak at sa iba pang nakasaksi sa pangyayaring yon na kung maari ay wag nang ilabas ang nangyaring yon. Ayaw kasi nitong magkaroon ng usap-usapan sa nangyari sa apong si Nea. Alam ko na malaki ang naging kasalanan niya. Pero pamilya pa rin natin siya. Ang ginawa niyang ito ay malaking kasiraan din sa buong pamilya natin. Wala pong makakaalam sa nangyari. Pero hindi na po ako papayag na bumalik pa ang babaeng yun dito. Pagkatapos sabihin yun ng tiyuhin ni Jason, tumalikod na ito. Naiwan naman si Jason at si Lolo Bal. Nasa na kaya si ate? Nakausap ko ang nanay mo. Baka nasa ama daw nito ang ate mo at doon nagtatago. Pasensya na po kayo, Lo. Pero tama si Tio Miguel. Hindi na dapat bumalik dito si ate. Nakakatakot na po kasi siya. Alam na natin na kaya niyang pumatay ng dahil lang sa inggit niya. Naiintindihan kita, Apo. Kahit ako ay natatakot na rin sa kanya at sa maaari pa niyang gawin. Mula nga noon ay hindi na nagpakita sa kanila ang kapatid. Sadya rin na hindi na nakibalita rito si Jason. Basta ang alam niya, nasa ama nito ang kapatid. May mga pagkakataon na minsan,
pakiramdam niya ay naroon lang ang presensya ng kapatid. Nagmamasid sa bawat kilos niya. Mabuti na lang dahil sa pangyayaring yon, mas lalong lumakas ang kanyang pananalig. Tuwing nakakaramdam siya ng takot, taimtim lang siyang nagdarasal. Wakas. Jason! Halika nga muna dito sandali! Pumunta ka muna dito sa